Boker Tov! Good morning! Magandang umaga! Mayong buntag! Today is January 26. Ano po kami, gagawa kami ng morning devotional. Magbasa ng scriptures, mag-pray, tapos kakanta. So, una, kakanta muna. Kasi Hebrew man na right to left. Kakanta, magbasa ng scriptures, then mag-pray. Kakantahin, unang kantahin natin? Create Create in in me a clean heart. Yeah. Sali tayo. Ang sunod. Ano ko? Eagle man. Who gives the faith? Who gives the faith? Who gives the faith? Basta sir. Kaya? That
Ay, gusto pa yata kumanta ng isa sa Gusto mo isla. ba isa? Eh, kala ko dalawa yun. Ay, sige, dalawahin natin ang Who Gives the Faith. Go! Who gives the faith for the papa faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope? Who gives the praise for the praise? Who is that man? Who is that man? I want to shake his hands because he lives in me and he died for you and me. Dip, 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 Yun. Hallelujah. Natapos din isla. Perfectionist na ito sa isla. No? Hindi naman perfectionist. Gusto lang talaga niya tama yung pag-render ng rendition sa song. Very good isla. Okay? Mag-start na po tayo magbasa ng scriptures. Palihog siya. Magkisisim sa scriptures. Yay! Okay. Since isa lang yung mata natin. Saan yung mata natin? Tira. Mata. Ito po yung mata natin. Dalawa mata natin. Pwede man Meron natin isa pa, Abby. Biblia. Ako magbasa ng Hebrew. Yung dalawa, si Semi at saka Yung si mga bata. Ezra at si Wered pala kasama At sa Yung si ano, Abby. verse at saka si Abby sa English, Kayo sa then English. si Ako sa Mama sa Tagalog. Tagalog. So maintindihan natin yung Hebrew, no? Pagbasa. Kaya ayusin lang natin, hinahinay lang, di masyadong makain yung pagbasa. Ako rin, ayusin ko rin na mabasa ko na maayos yung Hebrew. Okay, verse 1 po tayo sa Miss Lee. Kaf Wow 26 Isremwi Shish verse 1. Ang verse is Shir Echad. Verse 1. Kashilig Bakayets Wikamtar Bakatser Kenlo Nawe Lechsil Kavod. Verse 1 in English. As snow in summer and as rain in harvest, so honor is not right for a fool. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ayan. Alam mo yung Hebrew ng yellow? Snow? Shelling. Shalig. Shelling. Yeah. Shalig. Then, ang glory, kavod. So, yun pa yun. Unti-unti lang muna ang ano natin. Ma-emphasize natin. Verse 2. Katipor lanud kadiror lauf kin kelilat hinam hinam lo tavo. Verse 2. Verse 2. As the wandering bird, as the swallow in its flying, so does the causeless curse shall never come. Okay. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Mahirap ulihin yung ibon na lilipad-lipad. Ang ibon sa Hebrew is chipor. 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 Lanod. Yung nod is para gala-gala lang. Lipad-lipad. Hindi naman dumadapo kaya hindi mahuhuli. Verse 3. Shot lasus metheg lachamor wishevet ligeo kisilim. A whip for the horse, a bridle for the donkey, and a rod for the back of fools. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Na yun, no? Shoot ang para sa kabayo.
Mitig naman to sa donkey, kamor. Kamor, bakit kaya kamor ang tawag sa donkey? Kasi ang donkey ang pinakamatigas ang ulo. Mainitin ang ulo sa kamor. Ano Hebrew sa kabayo? Sus. Sus. Oh. Lasus. For the horse. Ang Hebrew ng kabayo ay sus. S-U-S. Verse 4. Altaan kisel kiewal tu pen tiswi logam ata. Answer not a fool according to his foolishness, lest you become like him. Even you answer the fool. Hindi, ang verse 4 lang anak. Okay, sa Tagalog, huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumalabas na higit ka pang mangmang. Altaan kisil. Ang kisil to mangmang, no? Kisel? Oh, kisil. Taan is papatol. No? Al. Pag sinasabing al, yun yung ginagamit sa pag-negate ng isang bagay. Al. Kaya kabaligtaran naman niya sa law. Ang law is not. Ang law is no. Ang al is not. Do not. No? Thou shall not. Al tidag. Don't worry. No? Basta gamitan siya ng al. Verse 5 na tayo. Ane kisel kiiwal tu penyiye khakam beinam. Answer a fool according to his foolishness, that he not be wise in his own eyes. Okay, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. So, kisil pa rin yung full, no? Ana is answer. Answer. Kaya, Ana Yahweh Hoshiana o Ana Yahweh Hoshiana, answer me, save me Yahweh. Yung nasa Great Hallel ng Psalms 118. Yan nakita ko, Hoshiana. Ana Yahweh Hoshiana. Answer me Yahweh, save me. Verse 6. Makatsi raglayim Hamas Shute Shuliach Divarim Biyad Kisel. Verse 6. He that sends a message by a fool's hand cuts off his own feet and drinks violence. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para mo na ring tinaga ang mga paa mo. So dito po na meron ding dito controversial na word dito sa Hebrew, no? Hamas. Itong Hamas, ang ibig sabihin nito ay violence, no? So alam po natin nangyayari sa Israel no October 7. Sinong pakana noon? Ang Hamas. Verse 7. Dalyo Shokayim Mipisiak o Mashal Bifi Kisilim. Whereas, As the legs of lame are weak, so is a proverb in the mouth of fools. kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Verse 6 ba yan? Verse 6? Ay, Verse 7. So 8 na. So Dalwi Shukayim Bimpisiak. Yung Bifi Kisilim. Ano yung nasa ano? Sa 7 sa 6. May maganda ng isang word dito, di nakaligtaan ko. Sa 6. Ang ang paa siguro. Ang magpadala ng balita sa mangmang Sa ay 6 napakadelikado na, para mo raglayim. na rin tinaga ang mga paa mo. Raglayim. Raglayim Hamas, violent feet. No? So sa 8 na tayo. Oh, 8 na. Ang sa 7 nga pala. Sa 7.
Ang mga paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. So, masyal is galing din, dito po galing yung misli, yung kawikaan sa word na masyal. Itong binasa natin is kawikaan. Itong kawikaan misli. Ang kawikaan ng isang mangmang, hindi totoo. No? Okay, number 8 na tayo. Ketzror, Even, Bimar Gima, Ken, Noten, Lexil, Kavod. Israel, ikaw na. As he binding a stone on a sling, so is he giving honor to a fool? Ang isang papuring sa mangmang iniokol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Yan. Yung word na Even. Even is stone. Kung ano mo to siya, unahin mo magbasa yung Aleph, Bet, Av, and then Bet nun, Ben. So, father and son. So, itong stone, nagamit ito Even. Kasi may chord din naman na stone. At saka ito this time, Even. So, maganda tong na Hebrew na Av, son. Father and son. Even. Verse 9. Koach ala Viyad Shikor o Mashal Bifi Kisilim. As a thorn goes up into the drunkard's hand, so is a proverb in the mouth of fools. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. So, yung narinig yung ala dito, hindi ito ala na ano ha. Ibig sabihin ng ala is going up. Diyan po galing yung upstairs, downstairs, limala, limata. Limala is going up. Pag sakay ka ng elevator, limala, pataas. Limata, pababa. So, kung sa stairs naman, ganun pa rin. Pataas, pababa. So, verse 10. Rav Mecholel Kol We Shocher Kisel We Shocher Ovarim. Yan. Verse 10. Great is the former of all the things, but he who hires a fool is like one who hires those passing by. Okay, tulad ng isang namamana ng kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasinggo. Rav is many, no? Great. Ovarim. Ito pala yung lasinggo, no? Ovarim. Ang lasinggo. Okay. Verse 11. Kechelev Shav al Kio Kisel Shuni Bi Ewal Tu. Ang taong, ay sige. As a dog that returns to his own vomit, so a fool repeats his foolishness. Okay. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan. So, anong word ng aso dito? Alam niyo na. Kelev. Kelev. So, Kelev. Kelev is for the heart. Ang aso talaga is a man's best friend. Kaya ang tawag sa kanya Kelev. May puso. So, tumutulong yan. Mag-rescue din yung mga aso. Then, ang Kio, ito yung ano pala, Soka. Kio. Kio. Okay, na verse 13. Amar at Sel Shachal Baderech Are Ben Harechovat. Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Okay. Nakakita na ba kayo ng taong... Saglit, mali ang nabasa ko sa 12 pa pala. Saan ka Hindi nagbasa? na sa 13 ako nabasa. okay. Ulit natin sa Raita. Ayan, nakakita na ba kayo? Raita means nakakita. No? Raita. Es kakam. Beinaw.
tekwa, leksel, miminu. Okay, ikaw naman. Verse 12. Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than him. Than for him. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Was in his own eyes, is kakam, biinaw, was in his own heart, in his own eyes. So di talaga maganda yung conceited. Wise in his eyes. 13. Amar at sel shakal biderech ari ben harichovoth. The lazy one says, "A lion is in the way. A lion is between the streets." Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Yan. Ari ben harichovoth. So ang Rehovot yun talaga yung daan o lansangan. And then derech yun yung daanan, way. Berech Rehovot. Ito po yung words dyan. Amar is say. So ang tamad at sel yung tamad. 14. Hadeleth tisov Hadeleth tisov al chera we at sel al mitatu. As the turn turns on its hinge, so is the lazy one on his bed. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Grabe talaga. Fit na fit sa kama yung batugan. Ganun yung door eh. Fit na fit sa kanyang hamba. Deleth door. Ang sunod si Okay. Mered. 15. Taman at sel yadu bit salakat nel a lihas shiva l p LPO. The lazy one buries his hand in the dish. He is wary to bring it back to his mouth. Okay, ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Grabe yung tamad na yun. 16. Tsalakat pala yung plato, no? Tsalakat. At least may word tayo na tsalakat. Plates, no? 16. Chacham at sel biin now mishivi taam. Ikaw na, 16. The lazy one is wiser than in his own eyes than even that within a wise answer. Okay. 16. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ganun talaga. Maraming dahilan ng tamad. At sil. Kaya, ang Hebrew sa tamad, at sil. 17. Makasik beizne kaliv. Oven met aber al riv lo. One passing by, crossing himself over strife that is not his own, is like one who grabs a dog's ears. Okay. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. So, yung hindi sa kanya, lo. Kapag parehas lang yung Mind your own business. mind your lolo. Lolo. So si lolo mind their own business ang mga lolo. Ang law is not, then law is him. So not him. So wag makialam sa problema ng iba para hindi makagat ng aso. Baka may aso yung bakuran na linis mo kasi akala mo gusto mo lang linisin, makagat ka pa ng aso.
18. Kem telach liha hayurim zikim kitsim wamawit. Like a madman throwing sparks, arrows, and death. 18. Ang taong nandaraya saka sasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Zikim, no, Zikim, sandata, mawit. Zikim, kitsim, mawit. Mawit means death, na nakakamatay. 19. Ken es Rama et Reihu Amal Halo Meshakik Ani. So is a man who deceives his neighbor and says, "Am I not joking?" Sunod pala dito yung 18 at saka 19, no? Ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Hindi pala maganda yung prank. No? Sino si Frank? Marami na rin nadali sa prank na yan. Maraming namatay dahil sa prank. Kaya ito, clear to. Hello, Misakik Ani. Nagbibiro lang ako. So, hindi talaga pwede yung silliness sa lalo tayo mga believer. Bawal na yan ganyan. Kasi hindi man ka nakapatay pero nakasakit ka ng kapwa. Kaya yung mga green jokes, yung mga below the belt na mga jokes, saka yung talagang nananakit na ng mga jokes, hindi maganda. Okay lang yung sense of humor. Masaya naman tayo, pero just a sense of humor. Si Ildon, grabe ang sense of humor ni Ildon. Gusto kong gayahin, emulate yung, niya, yung sense of humor. Sense of humor, kasi si Bayaw mismo na may sense of humor din siya. Kaya marami sa scriptures, pinapasalita niya donkey. Kakatawa yun, di ba? Bigla na lang, nagulat si Bilam. Bakit ka nagsalita? Tapos yung sa Philistines na pinagawa sila ng hemorrhoids na gold. So, may sense of humor sa Bayaw, pero hindi yung parang joker ka na talagang pipilitin mo mag-joke na hindi nakakatawa. Verse 20. Be'efes itsem. Efes ha. Be'efes itsem. Dik VS of OVN. Nergan. Yes. Tuk. Madon. 20. 20. The fire goes out where there is no wood. So the strife cases where there is no gossip. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Yan. BFS. Ang FS means zero. Nothing. Wala na. No? FS itsem is walang kahoy. So, para naman talaga to, kung wala talagang kahoy, walang matutupok na, walang tutupokin yung apoy. Sa Los Angeles, no? At saka sa iba pang parte sa Amerika, grabe yung wildfire. Marami kasi silang kahoy din na yung fire tree ba yan? Yung mabilis magningas. Kaya, delikado sa apoy talaga yung ganyan. Kaya lang ng upos na siguro yan. Tupok talaga. Lola dati sa mga kugon, di ba? Kugon. Yan ang isa sa problema. Kugon yung bahay mo. Tapos sindihan ng mga walang iniisip. Di sunog yung bahay. So, ganoon din. So, walang away kung walang solsolero. Walang magsolsol at saka walang maggatong. Verse 21. Picham legichalem we itsem lies we es medawanim lacharchar rev. As coal to burning embers, and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. 21. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip, ay nagliliyab ang apoy. Kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo. Kung mas maraming
mapanggulo. Yan talaga. Labo-labo talaga pag may mga contentious. So, iwasan talaga pagiging contentious, no? Kaya mahirap ang buhay pag nagiging ano ka, stowaway ka. Nagiging, ano ba yan? I-disown ka ng pamilya, ng congregation, at higit sa lahat, ni Abayawe. So, yung S is fire, a little short with yod, naging tao na rin. No? S, lagyan mo ng yod sa gitna, naging tao na rin. Kaya ang tao talaga, likas ang kanyang pagiging parang apoy. Sa dila pa lang natin, sabi ng Yaakov, no, sa James, I think sa chapter 3, na ang dila daw ay parang apoy na tumutupok ng isang malaking gubat. So sa apoy, sa dila kasi nagsusulsol, nag-cause ng division, nag-cause ng away. Kaya sabi ni Yaakov na itim natin yung mga dila natin. Ang hirap ng itim kasi mayroon ng lips na nangipin na bakod, may lips pa, lalabas talaga. Kaya ang maganda dyan, tanggalan ng masamang tinapay yung mga puso natin para hindi lalabas sa dila natin. Kasi out of the abundance of our heart, our mouth speaks. Yan ang problema. Hindi mo talaga mabantayan yan. Sa verse 22 na tayo. Divri nergan kimatla katim wihem yardu khadere vaten. The words of a gossiper are as the delicacies, and they go down into the chambers of the heart. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Yun. Ang chismis, ito yun pala, Divri nergan. Chismis yan. So, word, ang Divri is word, no? Word of falsehood. Ito na yung chismis, di ba? Divri nergan. Libre nergan. Number, verse 23. Kesef sigim matsupe al chares Sifatayim dolikem wilivra. As with silver jars spread over an earthen vessel, so are burning your lips with a wicked word. Natabunan ang mukha mo, anak. Okay. Ang matamis, ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. 24 na? Yeah, ano siya tayo? 24 na. So, ito yung kisef. Kisef is money. Silver. Tinlik kisef, Abigail. Give me money. The kisef. Dahil yung kisef. Anong sagot ni Abby? En kisef. En kisef, sabi. So, ayan ang kisef, no? At least may natutunan tayo dito na kisef is money. 27. Asan ba? 24. May kisef kasi dito sa unahan yata. 24. Bispato, bisfataw, yenaker, shone, of kervo, Yasheth merma. Yasheth merma. He who hates dissembles with his lips, for he lays up the safe in his inner being. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. Yung merma. Yan yung salita mainam, merma. From the word, merin, parang itago. Yung maganda magsalita, pero sa harap mo, ang ganda, masarap magsalita, napaka-sweet. Pero sa labas, pag wala ka, ikaw naman yung pinuputakti ng atake. Hindi
talaga maganda magkunwari. Ang message natin this month is be genuine. Magpakatotoo ka, brother and sister. Sa verse, ano na tayo? 25. Kaya kanen kulo al taamen bu kishiva to ivoth belbo. When his voice is gracious, do not believe him, for he has 7 hateful things in his heart. So, Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat yun ay bunga ng kanyang pagkasuklam. yan yung tinatawag na ano, kolo, his voice. So, maganda, alta amen. Gamit na naman alta amen dito, alta amen bu. Huwag paniwalaan, alta amen bu. Yan yung gamit din sa John 3:16. Ayan, Tiko Ahav, Elohim et Haolam, Ad Kinatan et Pinoy Kido. Iman, Lidad, Kola Amen bu. Yan yung ambo pa lang ginamit ito. Kola Amen bu. Ito naman ta Amen bu. Alta Amen bu. Kaya Shiva, Shiva is 7. Shiva. Okay. So, Belbo is his heart. So, Kolo, his voice, Belbo, his heart. 26 tayo. Tikase, Shen-a, Bimasyaon. Ayun, may magandang ano dito. Masyaon, Tigale, Raatu, Bikahal. Though his hatred is covered by a guilt, his evil shall be revealed in the assembly. Maaring ang galit niya'y maitatago sa magandang paraan, ngunit nailantad din sa mata ng lahat. So, Bikahal, maano din ang kanyang kasamaan, Raato, his evilness, no? Yeah, Raato. Ma-reveal din. Tigale, dito galing yung revelation. Revelation. Word na revelation, Tigale. 27. Kore, Shakat, Ba, Yipol. Winulel, Even, Elaw, Tashuv. He who digs a pit shall fall into it, and he who rolls a stone shall have it turned back on him. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Balik rin talaga. Karma. Parang yun. Ewan ko, ano yung karma, no? Kung anong ginagawa mo, babalik sa'yo. Yung reproduce. And, ano yun? Kaya hindi ka talaga dapat kumuha ng kasamaan sa tao. Huwag, di bali ikaw ang gawa ng kasamaan, huwag lang ikaw ang gagawa ng masama sa kapwa mo. Kasi babalik talaga yan. Kasi si Abayawe, nakikinig siya sa sa pighati ng mga naapi. Yan ang talagang isipin natin palagi. Hindi tayo mang-api. We reap what we sow. Babalik sa atin yan. Bumirang. Kumbaga bumirang sa atin. Huwag tayo mambato para hindi bumalik sa atin. Last verse, 28. Lasyon shiker, yes na, dakaw. Ofe khalak, yase, medkhe. Lying tongue hates the ones it crushes, and a flattering mouth works stumbling. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Yan, kapwa, galit sa kapwa magnanakaw ang magnanakaw. Yan. Tsaka itong lasyon, shiker. Ito yung lasyon is tongue. Yung shiker is deceptive or manlilin lang. Yan din yung ginamit dun sa Jeremiah 8:8, no? Yung mga manliling lang na dagang ng mga eskriba. Pero last na isa, basahin natin Jeremiah 8:8 is na para maintindihan natin.
pang last na lang to is na basahin ko lang kasi nabanggit kasi dong ano seeker is na meron din ditong sinasabi na ito mismong Biblia Hebraica ay marami din po tong mali. Hindi mali sa translator, kundi mali doon sa pagkopya pa lang, no? Kaya nakasulat din sa Jeremiah 8:8. Anong sabi dito? Kaya pag magbasa kayo ng Bible na Hebrew, be careful. Tingnan nyo kung anong source. Kung gusto nyo ng Bible na Hebrew, magpa-print tayo. Meron akong na restored na Hebrew. Kaya nabala sa bayaran ng pag-print. No? Libre lang yung ko. So, paper printing lang po ang gagasusin natin. Gusto nyo may ganun, may Hebrew talaga kayo mabasahin. Okay, last na natin. Echa Tomru Kakamim Anak no Witurat Yahweh Etano Aken hini La Sheker. Yan na yung hinabo natin. La Sheker is asa it Sheker Supreme. It Sheker Supreme is the false spin of the scribe. So ang Sheker kanina na binanggit sa last verse natin na binasa, isa rin tulad din dito sa Sheker na false spin, false tongue o false spin. Ulitin ko. Sa 8. It is ball pen, no? Pen. It Sheker Sophirim. The false pen of the scribes. Sophirim is yung copyist ng Hebrew, hindi sila translators. So dito pa lang mga kapatid, meron ng mga errors, kaya kinokorek po natin to. Meron po tayong version na tamang-tama na, naka-align na po sa Hebraic Roots Bible, naka-compare na rin po sa Dead Sea Scrolls, Isaiah Scrolls, o sa New Testament, o sa isang old version, old Greek nga constitution, Septuagint version. Okay? Ready na mag-praise na. So, let's pray. O most gracious Heavenly Father Yahweh, thank you for this time and opportunity na binigay mo po sa amin na kami po ay nakapagbigay ng pagbabasa ng iyong banal na kasulatan mula sa Hebrew, English at saka Tagalog. Naway ito ay makatulong din sa manonood nitong aming ginawa na ma-refresh din ang kanilang pagbabasa ng scriptures, dahil ito po ang mahalaga sa bawat isa sa amin, na magbasa kami ng yung banal na kasulatan. Ito po yung paraan na kami magiging close, magiging updated sa iyong mga salita, at ito po yung makatulong sa amin na maiwasan ang paggawa ng mga kasamaan. Patawan niyo po kami, Abayawi, sa ano pong nagawa namin kasalanan sa iyong Torah, sa iyong kagustuhan, at kami yung patawarin na maibalik ang aming relasyon sa iyo bilang covenant partner. We pray that you bless all our people here in the Philippines and throughout the world. Bless till the dawn, down the line, Bishop Yeshua Mashiach. Hallelujah. Sa ulitin po mga kapatid, kung may time po kami makapagawa na naman ganitong video, pero bukas sa Avi ay nasa school na sa college, kaya namin kasama bukas si Avi. So patuloy po tayong antabayanan ang programang ito sa pagbabasa ng Proverbs. Nakabase po kami sa Proverbs dahil mas maraming matutunan. So ang buwan kadalasan kasi mayroong 31 days, kaya maganda ibase doon. Di ba, Avi? So, Hitraot! Yeah, bless and shalom, shalom. Bye-bye. Thank you, guys.